Ang puting belo ni Lira Alcantara ay lumipat sa hangin, kasabay ngang pangarap niyang naglaho sa isang gabi. Isang gabi na nakatatak sa kanyang isipan, kumakapit sa bawat hiblangang alaala tulad ng lason sa kanyang dugo. 7 taon na ang nakakaraan. Ang Grand Ballroom ng Hotel Astoria ay puno ngang halahakan at tuktok. Ang hangin ay bumubulong ngang pangako. Ang bawat sulok ay naksasayaw sa ilaw ngang pag-asa. Suot ang kanyang pangarap na wedding gown. Pakiramdam ni Lira, siya ang pinakamapalas na babae sa mundo. Pagkakasalan niya, si Miguel Ramirez, ang lalaking minahal niya, mula pa noong kolehiyo. Nandun ang buong pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid na si Sofia, magkaibigan, lahat ay masaya para sa kanya. Ngunit sa ilalim ng lahat ng kislap at ingay, isang maitim na anino ang nakukubli, handang lamunin ang lahat. Para sa bagong kasal. Mabuhay ang pag-ibig, sigaw ang isang kamag-anak, at naktawanan ang lahat. Isang waiter ang lumapit kay Lira, may dalang baso ang orange juice. Para po sa inyo, Ma'am Lira, magalang na sabi nito. Ngumiti si Lira at kinuha ang baso. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan sa daming ng pakikipag-usap at pagtawa. Ininom niya ang kalahati ng baso sa isang lagukan. Matamis. Ngunit pagkatapos nun, nagsimulang umikot ang mundo. Nagsimula ang pananakit ng ulo. Hindi lang sakit, kundi isang matinding pakikot ng paligid. Ang mailaw ay naging blur, ang matinik ay naging bulong. Pagkatapos ay naging ingay na hindi maintindihan. Niyakap niya ang braso ni Miguel. Miguel, nahihilo ako. Nararamdaman niya ang pag-aalala ni Miguel, ang paggabay nito sa kanya palabas ng ballroom. Tiningnan niya ang kapatid niyang si Sofia, na may kakaibang ngiti sa labi. Parang may pumipigil sa kanyang isip na mag-isip ng malinaw. Ang huling nakita niya, ay ang malalim na dilim na unti-unting lumalamon sa kanya. Pagkagising ni Lira, hindi iyon ang kanyang bridal suite. Hindi rin iyon ang kwarto na dapat ay ibabahagi nila ni Miguel sa kanilang unang gabi bilang maasawa. Ang lahat ay banyaga. Ang kurtina ay madilim, ang hangin ay mabigat. Ang kanyang ulo ay parang binibiyak, at ang kanyang lalamunan ay masakit. Kinapkap niya ang kanyang tabi, walang Miguel. Natigilan siya. Walang belo, walang gown. Hubad siya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Lira. Ang isang butil ng takot ay naging malaking alon. Hindi ito maari. Nagtago siya sa ilalim ng kumot, umiyak ng walang tuno. Isang masakit na katotohanan ang bumalot sa kanya. Mas malamig pa sa anumang lamig. Ilang linggo matapos ang gabing iyon, hindi na siya bumalik sa bahay ng Ramirez. Hindi na rin siya nakpakita sa harap ng sarili niyang pamilya. Sumailalim siya sa mates, at ang resulta ay bumiyak sa kanyang mundo, positibo. At hindi lang isa, kundi 3. Triplets. 3 buhay na bunga ng isang gabing bangungot. Ang pagbabalita niya sa kanyang pamilya ay parang pagagis ng granada. Sumabog ang galit at pakadismaya. Paano mo nagawa ito, Lira? Nakakahiya ka. Sinira mo ang pangalan ng pamilya. Sigaw ng kanyang ina. Ang muha ay namumula sa galit. Walang awa. Si Miguel, ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggang pag-ibig, ay tinalikuran siya. Hindi ko matatanggap yan, Lira. Hindi ko kayang tanggapin ang bungangang kasalanan na yan, sabi nito. Ang boses ay nanginginig sa takot at pagkasuklam. Ngunit ang mas masakit ay nang makita niya si Miguel na nakatayo sa tabi ni Sofia, ang kapatid niyang may mapanuksong ngiti sa labi, parang nanalo sa isang labanan. Parang ang lahat ay isang plano na siya lang ang nabiktima. Ang makaibigan niya ay naglaho tulad ng bula. Ang tanging kasama niya ay ang kanyang sarili, ang kanyang lumalaking tiyan, at ang mga alaala ng isang gabing nagpabago sa lahat. Maraming gabi siyang umiyak, nananawagan sa Diyos, nagtatanong kung bakit. Ngunit sa bawat patak ng luha, may bagong lakas na nabuo sa loob niya. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga batang ito na walang kasalanan. Sila ang kanyang huling pag-asa, ang kanyang dahilan upang lumaban. Kahit nag-iisa, pinatunayan ni Lira na kaya niyang tumayo sa sarili niyang ngapa. Nagtrabaho siya ng double, triple. Tinapos niya ang pag-aral, nagsimula ng maliit na negosyo, at sa loob ng 7 taon,
Mula sa isang wasak na babae, siya ay naging isang matagumpay na negosyante. Isang ina na kayang itaguyod ang kanyang 3 anak na lalaki, sina Leo, Mia, at Nico, nang mag-isa. Sila ang kanyang lahat. Ang matawa nila, ang mayakap nila, ang mahalik nila, iyon ang gasolina sa kanyang makina, ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Mama, tara na. Baka malate tayo sa audisyon ni Kuya Leo, siga ni Nico, ang pinakabunso, habang namamadaling pumunta sa pintuan. Napanjiti si Lira. Sandali lang, anak. Eto na si Mama, sagot niya. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang Lira Alcantara na matatag, matapang, at handang ipaglaban ang kanyang pamilya. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang nawawala. Hawa ang kamay ng kanyang 3 anak, naglakat si Lira papunta sa kotse. Papunta sa isang audisyon na akala niya ay simpleng pagpapakitang gilas lamang. Ngunit hindi niya alam, ang lugar na iyon, ang araw na iyon, ang magdadala sa kanya pabalik sa gabi na nagpabago sa lahat. Ang magdadala sa kanya, sa harap ngang isang lalaki na konektado sa kanyang pinakamasakit na alaala. Ang aircon sa lobby ng teatro ay halos hindi maramdaman ang init na dalangan pakdak sa ngem gatao. Puno ngem magulang at kabataang may pangarap ang bawat sulok. Napakapit ng mahigpit si Lira sa kamay ni Mia at Nico, habang si Leo naman ay masiglang-masigla sa harapan nila. Ma, kinakabahan po ako, bulong ni Leo, kahit na ang mukha niya ay puno ng excitement. Anak, gagalingan mo lang. Alam kong kaya mo yan, pampaluba-lup ni Lira, sabay haplos sa buhok nito. Hindi lang si Leo ang kinakabahan, may kakaibang kutob siyang nararamdaman simula pa kanina, parang may mangyayari. Nang tawagin ang pangalan ni Leo, huminga ng malalim si Lira. Pinanot niya ang anak na umakyat sa entablado, ang maliit na figura nito ay lumiwanag sa ilalim ng spotlight. Nagsimula ng tumugtog ang introng kanta. Nagpakitang gilas si Leo sa kanyang galing sa pagtuktok ng gitara at pagkanta. Napangiti si Lira, punong pagmamalaki. Ang anak niya ang kanyang lakas, ang kanyang dahilan upang magpatuloy. Biglang naramdaman ni Lira na may nakatingin sa kanya. Sa likod ng judges, may isang lalaking nakaupo sa gitna, may matulis na tingin. Naka-business attire ito, may kasamang 2 taon na mukhang kanyang staff. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa entablado, ngunit nang mag-angat ito ang tingin at magsalubong ang kanilang nga mata, pakiramdam ni Lira ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Matangkat, matipuno, at may seryosong mukha. Ang nga mata nito ay itim, matalim, ngunit mayroong lungkot sa kaibuturan. May kakaibang pakiramdam na bumalot kay Lira, hindi niya maintindihan. Parang nakita na niya ang nga matang iyon, ngunit hindi niya maalala kung saan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bumaba si Leo sa entablado, naglalakad patungo sa kanila. Mama, okay po ba ako? Tanong nito, hingal na hingal. Napakagaling mo, anak? Masayang sabi ni Lira, sabay yakap sa anak. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang lalaking iyon na nakatingin pa rin sa kanila. Hindi lang sa kanya, kundi kay Leo. At doon, parang may kung anong naklik sa isipan ni Lira. Ang nga mata ng lalaki, ang nga mata ni Leo, magkahawik. Impossible. Pagkatapos ng audition, naglakat si Lira kasama ang kanyang nga anak papunta sa backstage. Gusto niyang batiin si Leo sa kanyang pagganap. Ngunit habang naglalakat sila, may humarang sa kanilang harapan. Ang lalaki kanina. Magandang hapon po, ma'am, sabi nito, ang boses ay malalim at formal, ngunit sa kanyang nga mata, mayroong kakaibang curiosity. Ako po si Rafael de la Cruz, isa po ako sa mahurado. Napatingin si Lira sa lalaki. Rafael de la Cruz. Parang pamilyar din ang pangalan. Ngunit hindi niya maalala. Lira Alcantara po, magandang hapon din po, tugon ni Lira, medyo nanginginig ang boses. Napakagaling ng inyong anak, Ma'am Lira. May talento siya. Napansin ko lang po, may hawig po siya sa akin. Hindi ba kayo nagtataka? Diretsahang tanong ni Rafa, nakatingin kay Leo, na nasa tabi ni Lira. Nanigas si Lira. Hindi niya inaasahan ang tanong na iyon. Biglang bumalik ang gabingang bangungot. Ang takot na iyon,
ang kahihiyan. Ah, hindi po. Maraming tao ang nakakahawik. Nakataon lang po siguro, sagot ni Lira, pilit na ngumiti, naramdaman niya ang pagkataranta. Ngumiti ng bahagya si Rafa. May asawa po ba kayo, Ma'am Lira? Ang galing ng asawa ninyo sa pag-awit. Napanggiti si Lira. Wala po akong asawa, sir. Ako lang po ang nagtataguyod sa kanila. Salamat po sa papuri ninyo. Sinubukan niyang maging kalmado, ngunit ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Sumeryoso ang mukha ni Rafa. Pasensya na po kung masyado akong personal. Sige po, Ma'am Lira. Mauna na po ako. Sana makita ko ulit kayo. Umalis na si Rafa kasama ang kanyang nga staff, habang nakatingin pa rin kay Leo. Nang makalayo na si Rafa, napabuntong hininga si Lira. Tara na, mga anak. Uwi na tayo. Pauwi sa kanilang bahay, tahimik si Lira. Ang matanong ni Rafa ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang pagkakahawik ni Leo kay Rafa, impossible. Hindi. Ayaw niyang isipin. Hindi niya kailangang balikan ang nakaraang iyon. Matagal na siyang nag-move on. Ang maanak niya ang lahat sa kanya, at hindi niya hahayaan na sirain ng sinuman ang kapayapaan na kanilang nararanasan ngayon. Pagdating sa bahay, niyakap ni Lira ang kanyang anak. Tinitigan niya ang mukha ni Leo, ang mata nito na kumikinang sa tuwa. At doon, nakita niya muli ang mata ni Rafa, ang matalim na tingin. Ang lungkot, ang takot ay bumalik sa kanya. Si Leo ay kahawik nga ni Rafa. Kung totuman, anong mangyayari sa kanila? Habang naghahanda si Lira ngang hapunan, nagring ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot niya pa rin. Hello? Lira, sana hindi mo pa ako nakakalimutan. Nanlamig ang dugo ni Lira. Kilala niya ang boses na iyon. Ang boses na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang boses ng kapatid niya. Sofia? Tama, tayong dalawa. Kailangan nating mag-usap. Tungkol sa nakaraan. Bukas. Kinabukasan, habang hinahatid ni Lira ang mabata sa eskwela, hindi niya mapigilang balikan ang tawa ni Sofia. Ang boses na iyon, na matagal nang hindi niya narinig, ay nagdala ng halo-halong emosyon takot, galit, at kakaibang pag-asa na baka may pagbabago na sa kapatid niya. Ngunit alam niyang malabo iyon. Hindi basta-basta magbabago si Sofia. At ang pag-usapan nila ay tungkol sa nakaraan. Ang nakaraan na ayaw na niyang balikan. 2:00 ng hapon, nakaupo si Lira sa isang mamahaling coffee shop sa BGC, naghihintay kay Sofia. Pinili niyang magsuot ng simpleng blouse at pantalon. Ayaw niyang ipakita kay Sofia na apektado siya, o na nag-effort siyang magmukhang mayaman. Ang mahalaga ay ang kanyang dignidad at kung sino siya ngayon. Ilang sandali pa, pumasok si Sofia. Suot ang isang mamahaling designer dress at dala-dala ang isang signature bag. Ang dating Sofia na simple at mahinhin ay nagbago na, punong ng kinang at pagmamalaki. Ngumiti ito, ngunit walang init sa mamata. Lira, matagal na tayong hindi nakikita. Kamusta na? Hindi sumagot si Lira. Diretso siyang tumingin sa matang kapatid. Bakit mo ako gustong kausapin, Sofia? Kung tungkol sa makahihiyan na ginawa ko para sa inyo, huwag mo nang ituloy. Napangiti ng mapakla si Sofia. Kahihiyan? Lira, ikaw ang gumawa niyan sa sarili mo. Kami, sinusubukan lang naming iligtas ang pangalan ng pamilya. At ang Miguel mo, hindi niya kayang tanggapin ang ganong klaseng sitwasyon? Tumaas ang isang kilay nito. Masaya naman kami ni Miguel, maligaya ang pagsasama namin. Hindi mo ba nakita sa TV? Nakakahiya naman sa iyo. Napapikit ng mariin si Lira. Wala kang karapatan na kwestiyunin ang buhay ko, Sofia. At lalong wala kang karapatan na gamitin ang mga anak ko para saktan ako, kumulo ang dugo niya. Kung yan lang ang sasabihin mo, alis na ako. Sandali. Pigil ni Sofia. Hindi ba may anak ka na nga? Ang alam ko, triplets pa. Hindi ba lumaki na sila? Marahil, dapat malaman nila kung sino ang kanilang ama. May kakaibang kislap sa mata ni Sofia. Parang may alam siyang hindi alam ni Lira. Nanigas si Lira.
Ano ang ibig mong sabihin? Walang ama ang mga anak ko. Ako lang ang ina at ama sa kanila. Tumawa si Sofia ng mahina, mapanukso. Talaga? Pero sa pagkakaalam ko, nakita ko ang isang hurado sa talent show kahapon na may malaking hawig sa isa sa mga anak mo. Hindi kaya. Siya ang ama? Nakatitig si Sofia kay Lyra, nagbabasa ang kanyang reaksyon. Ah, si Rafael de la Cruz. Matalino siya, Lyra. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. At kung malaman niya ang totoo, ano sa tingin mo ang gagawin niya? Kukunin niya ang nga bata sa iyo. Hindi ka karapat-dapat maging ina sa kanila. Nagulantang si Lyra. Paano nalaman ni Sofia ang tungkol kay Rafa? At ang mga salitang iyon. Parang lason. Hindi mo sila makukuha sa akin, Sofia. Walang sinuman ang makakakuha sa kanila. Tignan natin, sabi ni Sofia, sabay inom sa kanyang kape. Kung ako sa iyo, mag-ingat ka, Lyra. Ang nakaraan ay parating bumabalik. At minsan, mas malaki pa ang babalikan mo kaysa sa inaakala mo. Tumayo si Sofia, iniwan si Lyra na tulala at punong galit. Samantala, sa isang executive office, nakatingin si Rafael de la Cruz sa kanyang laptop screen. Nakita niya ang isang video ng audition ni Leo. Ang galing ng bata sa pagtuktok ng gitara ay kapansin-pansin. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang nga mata ng bata. Ang kanyang nga mata. Sir, narito na po ang preliminary report tungkol kay Ms. Lyra Alcantara, sabi ng kanyang personal assistant, si Alex, sabay lapak ng isang folder sa mesa. Agad na kinuha ni Rafa ang folder. Binuksan niya. Maglalarawan ni Lyra, magadetalye ang kanyang negosyo, at ang pinakamahalaga, ang personal na impormasyon tungkol sa kanyang pagkabata, at ang kanyang nakaraang kasal. Kasal? Bulong ni Rafa. Opo, sir. 7 taon na po ang nakakaraan. Ngunit hindi po ito natuloy. May nangyari po daw na eskandalo sa mismong kasalan, paliwanag ni Alex. Biglang bumalik sa isipan ni Rafa ang gabi ng insidente. Ang pagtawag niya sa kanyang kapatid para sa isang urgent business deal, ang pagpunta niya sa hotel, ang pag-inom niya ng inumin na inalok sa kanya, at ang biglaang pagkahilo. Ang huling naalala niya ay ang isang matalim na sakit sa kanyang ulo at ang pagbagsak niya sa sahig. Kinabukasan, nagising siya sa isang lugar na hindi niya alam, may sugat sa ulo, at halos walang maalala sa nangyari. Sinabi sa kanyang pamilya na naambush siya at na-ospital. Ngunit ngayon, naguguluhan siya. Nakita niya ang petsengang kasal ni Lyra. Tumama iyon sa eksaktong petsengang gabi na nakpabago sa kanyang buhay. Alex, nasaan ang address ng hotel na ito? Tanong ni Rafa. Ang boses ay nanginginig. Kailangan kong pumunta doon? Ngayon, sa bahay, habang pinakmamasdan ni Lyra ang kanyang nga anak na masayang naglalaro, hindi niya maiwasang isipin ang nga sinabi ni Sofia at ang nga tanong ni Rafa. Ang isang bahagi ng kanyang sarili ay gustong tumakbo, magtago, kalimutan ang lahat. Ngunit ang isa pang bahagi ay gustong harapin ang katotohanan. Ang bawat kilos, bawat tanong, bawat tingin ay unti-unting nagtutulak sa kanya pabalik sa gabi ng bangungot. Ang kanyang telepono ay umilaw. Isang notification mula sa TV. Breaking news. De la Cruz Group, magtatayo ng bagong foundation para sa mga batang may talent. At doon, nakita niya muli ang mukha ni Rafael de la Cruz. At ang mga mata ng laki ay halos kamuhangang nga mata ni Leo. Biglang nanlami ang buong katawan ni Lyra. Ang hinala ay naging malinaw. Ang katotohanan ay parang suntok sa kanyang dibdib. Hindi na ito isang hinala. Ang lalaking iyon, si Rafael de la Cruz, siya ang ama ng kanyang nga anak. Ang nga salita ni Alex ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael de la Cruz, mas malakas pa sa ingay ng trapiko sa labas ng kanyang opisina. 7 taon na po ang nakakaraan. Ngunit hindi po ito natuloy. May nangyari po daw na eskandalo sa mismong kasalan. Ang petsa. Ang eksaktong petsa ang gabing iyon. Ang gabing nagpabago sa lahat. Tinitigan niya ang larawan ni Lyra Alcantara sa folder. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bakas ng pagod at lakas. At sa tabi nito,
Ang larawan ng tatlong bata, sina Leo, Mia, at Nico. Ang mamata ni Leo. Ang mamata niya, hindi na ito simpleng pakakahawi. Ito ay isang katotohanan na sumabog sa kanyang mukha. Mas masakit pa sa anumang suntok. Siya ang ama. Napasandal si Rafa sa kanyang swivel chair, napahawak sa kanyang ulo. Ang sakit, hindi lang sa ulo kundi sa buong pagkatao niya. 7 taon. 7 taon siyang nabuhay, na may malaking butas sa kanyang alaala, isang madilim na bahagi na pilit niyang kinalimutan. Ang sinabi sa kanyang pamilya ay naambus siya, na may nagtangkang patayin siya para sa isang business deal. Ngunit ngayon, ang lahat ay nakbabago. Ang pirasong puzzle ay unti-unting nakakabit. Naalala niya, ang pagpunta sa hotel, para sa isang huling meeting bago ang flight niya kinabukasan. Ang pag-alok ng isang waiter ng inumin. Ang kakaibang lasa. Ang biglang pagkahilo, ang pagbagsak niya. At pagkatapos, ang dilim. Walang muha, walang boses, walang alaala ng anumang nangyari. Ngayon, narito ang katotohanan. Nakatitik sa kanya mula sa mga larawan. 3 inosenteng bata. Bungangang isang gabi na hindi niya maalala. Isang gabi na nagdulot ng matinding sakit sa isang babae. Isang gabi na sumira sa buhay ni Lyra. Sir, may problema po ba? Tanong ni Alex, na napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang boss. Wala, Alex. Salamat sa report, pilit ng ngiti ni Rafa. Pwede mo na akong iwanan. Nang makalabas si Alex, tumayo si Rafa at lumapit sa bintana, tinitigan ang bustling city sa ibaba. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pagkatao ay nabahiran ng isang bagay na hindi niya kailanman inakala. Siya, Rafael de la Cruz, ang lalaking kilala sa kanyang integridad at pagiging matuwid, ay may ganitong bahaging ang nakaraan. Paano niya haharapin si Lyra? Paano niya sasabihin sa kanya ang lahat? Ang galit sa kanyang nga mata nung nasa audisyon sila ay malinaw? Ang sakit na dinanas niya ay kitang-kita? At ngayon, siya ang dahilan ng sakit na iyon. Nagsimulang maglakad si Rafa sa kanyang opisina, pabalik-balik. Ang bawat hakbang ay parang mabigat na pasanin. Ang kanyang isip ay puno ng tanong. Sino ang nagplano nito? Bakit? At paano niya babayaran ang lahat ng sakit na idinulot niya? Kahit pa hindi niya sinasadya? Ang tanging paraan ay ang harapin ang katotohanan. Hindi siya pwedeng magtago. Hindi niya pwedeng pabayaan ang mga anak niya. Kahit pagalit si Lyra sa kanya, kailangan niyang panagutan ang lahat. Kinuha niya ang kanyang charkis at lumabas ang opisina. Nakmaneho siya ng walang direksyon, ang kanyang isip ay ligaw. Sa huli, natakpan niya ang kanyang sarili sa harap ng isang bahay na nakita niya sa report ni Alex. Ang bahay ni Lyra. Bumaba si Rafa sa kotse. Nakita niya ang isang maliit na hardin, may mga laruan ng bata na nakakalat, may mga halaman na maingat na inalagaan. Isang simpleng bahay, ngunit may init at pagmamahal. Nakita niya ang makurtina na nakabukas, at sa loop, nakita niya ang mga anino ng mabata na naglalaro. Ang kanyang nga anak, napakapit si Rafa sa gate. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang makita sila. Gusto niyang yakapin sila. Ngunit ang takot ay bumalot sa kanya. Takot sa reaksyon ni Lyra. Takot sa kung ano ang sasabihin niya. Takot sa kung paano niya haharapin ang galit at sakit sa mga mata ni Lyra. Ilang minuto siyang nakatayo doon, nakatitik sa bahay. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat hininga ay parang isang mabigat na pasanin. Sa huli, napagdesisyonan niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kailangan niyang magplano. Kailangan niyang maging handa. Bumalik si Rafa sa kanyang kotse. Ngunit bago siya umalis, kinuha niya ang kanyang cellphone. Tinitigan niya ang pangalan ni Lyra Alcantara sa kanyang konteks. Huminga siya ng malalim. Ito na. Pinindot niya ang call button. Nagring ng 2 beses. Ang bawat ring ay parang martilyo sa kanyang dibdib. Sa kabilang linya, narinig ni Lyra ang peg-ring ng kanyang telepono. Isang unknown number. Nag-alinlangan siya, ngunit sa huli, sinagot niya. Hello? Lyra. Ako ito, si Rafael de la Cruz. Ang boses ni Rafa ay malalim, at may kakaibang bigat. Nanigas si Lyra.
Ang hinala niya kanina ay naging totoo. Bakit ka tumawag, sir? Ang boses niya ay malamig, puno ang pagtatanggol. Kailangan nating mag-usap, Lira. Mahalaga ito. Tungkol sa mga bata, at sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Naramdaman ni Lira ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang masalitang iyon. Ang masalitang ayaw na ayaw niyang marinig. Ang nakaraan ay bumabalik. At ngayon, ito ay nasa kanyang harapan. Ang bawat salita ni Rafael de la Cruz sa telepono ay parang malamig na batong bumaksa sa dibdib ni Lira. Kailangan nating mausap, Lira. Mahalaga ito. Tungkol sa mga bata. At sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang nakaraan na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling nakparamdam. Nakasundo silang makita sa isang liblib na coffee shop, malayo sa mamatang publiko. Ayaw ni Lira ng eksena. Ayaw niya ng atensyon. Ang tanging gusto niya ay ang kapayapaan para sa kanyang nga anak. Nang makita niya si Rafa na nakaupo sa isang sulok, nakatitih sa labas ng bintana, naramdaman ni Lira ang isang alon ng galit na bumalot sa kanya, ang lalaking ito. Ang lalaking sumira sa kanyang buhay, ang lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit at kahihiyan. Lumapit si Lira sa mesa. Ang kanyang nga kamay ay nakakuyom. Ano ang gusto mong pag-usapan, Sir Rafael? Ang boses niya ay malamig, puno ang pagtatanggol. Tumayo si Rafa. Ang kanyang mukha ay seryoso. May bakas ng pihati. Lira, alam kong mahirap itong tanggapin, pero ako ang ama nga anak mo. Parang may sumabog sa loob ni Lira. Ang galit na pilit niyang tinatago ay biglang sumambulat. Ama, matapos ang lahat ng nangyari, ngayon ka lang magpaparamdam. 7 taon, Rafael. 7 taon akong nag-isa. 7 taon akong naghirap para itaguyod ang nga anak ko. Tapos ngayon, sasabihin mong ikaw ang ama? Umupo si Rafa. Ang kanyang mata ay nakatiti sa mata ni Lira. Lira, alam kong hindi mo ako paniniwalaan, pero hindi ko sinasadya ang nangyari. May nagplano ng lahat. May nagbigay sa aking ng gamot. Hindi ko maalala ang gabi na iyon. Ang tanging naalala ko ay ang pagkahilo at pagbagsak. Tumawa si Lira, isang mapait na tawa. Gamot? Hindi sinasadya? Rafael, huwag mo akong lokohin. Akala mo ba madali akong maniniwala sa mga kwento mo? Nandun ako, naramdaman ko ang lahat, ang sakit, ang takot, ang kahihiyan. Nasimulang mangilit ang luha sa mga mata ni Lira. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko pagkatapos ng gabing iyon? Tinawil ako ng sarili kong pamilya. Iniwan ako ni Miguel. Tinawa akong masamang babae. Mag-isa akong nagpalaki sa mga anak ko. Mag-isa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. At ngayon, pagkatapos ng 7 taon, babalik ka at sasabihin mong gusto mong panagutan ang lahat? Para ano? Para sirain muli ang buhay namin? Hindi, Lira. Hindi ko nais na sirain ang buhay ninyo, sabi ni Rafa. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama sa mga anak ko. Gusto kong tulungan ka. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi ko kailangan ang pera mo. Hindi ko kailangan ang kahit anong galing sa iyo, sigaw ni Lira. Hindi na niya mapigilan ang kanyang emosyon. Ang kailangan ko ay ang kapayapaan. Ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap, at hindi mo iyan may bibigay. Napayuko si Rafa. Lira, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa iyo ang aking sinseridad. Hayaan mong maging bahagi ako ng buhay ng anak ko. Hindi. Hindi na mangyayari iyan. Giit ni Lira. Umalis ka na. Kalimutan mo na ang lahat ng ito. Hindi mo kami kailangan. At lalong hindi ka namin kailangan. Tumayo si Lira. Ang kanyang nga mata ay punong luha ngunit punong determinasyon. Huwag kang magpakita sa akin o sa mga anak ko. Kung mahal mo sila, hayaan mo kaming mamuhay ng payapa. Umalis si Lira, iniwan si Rafa na nakaupo, tulala. Ang kanyang puso ay mabigat, puno ng sakit at pagsisisi. Alam niyang mahirap ang laban na ito. Alam niyang hindi madaling makuha ang tiwala ni Lira. Ngunit hindi siya susuko. Hindi niya pababayaan ang kanyang nga anak. Nang makauwi si Rafa sa kanyang kondominium, ang kanyang isip ay puno ng mga salita ni Lira, ang sakit sa kanyang boses.
Ang galit sa kanyang nga mata, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad. Nang buksan niya ang kanyang pinto, nakita niya ang isang makapal na brown envelope na nakalagay sa sahig. Walang pangalan ng nagpadala, kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, naroon ang mga larawan. Mga larawan niya at nilira sa audition. Mga larawan niya na nakatiti kay Leo. At ang pinakanakakagulat, mga larawan ni Lira at ng kanyang mga anak sa labas ng kanilang bahay, na parang kinukunan ng palihim. Sa likod ng isa sa mga larawan, may nakasulat na mga salita sa pulang tinta, "Umalis ka. Kung hindi, may mas masamang mangyayari." Nanlamig ang buong katawan ni Rafa. Hindi ito simpleng pakbabanta. May nagmamanman sa kanila, at ang taong iyon ay may masamang balak. Ang brown envelope na may mga larawan at nakasulat na pagbabanta ay nakalatak sa mesa ni Rafa, kasama ang report tungkol kay Lira. Ang kanyang isip ay nakakagulo. Hindi ito simpleng kasungang pagkakamali o aksidente. May nakplano, may nakmamanman, at ang pagbabanta ay malinaw. Umalis siya. "Alex, kailangan kong malaman kung sino ang nakpadala nito," utos ni Rafa sa kanyang assistant kinabukasan. Habang hawak ang envelope gamit ang gloved hands, "I-check mo ang lahat ng CCTV sa building, sa lobby, sa mailroom. Kahit anong lead, kailangan ko." "Masusunod, sir," sagot ni Alex, na may seryosong muha. Alam niyang seryoso ang sitwasyon kapag ganito ang tono ng kanyang boss. Habang hinihintay ang report ni Alex, bumalik si Rafa sa kanyang opisina. Binuksan niya ang kanyang laptop at muling pinanood ang video ng audition ni Leo. Ang galing ng bata, ang kanyang talento, at ang mamata nito. Ang mamata niya, ang pagiging ama ay isang bagay na hindi niya kailanman inakala, ngunit ngayon, ito ay isang katotohanan na kailangan niyang harapin. Ngunit ang pakbabanta, sino ang may interes na pahiwalayin sila ni Lira at ng mga bata? Sino ang may alam sa nangyari 7 taon na ang nakakaraan? Simulang balikan ni Rafa ang madetalyeng gabing iyon, ang hotel, ang kasal ni Lira, ang business deal na dapat niyang tapusin, ang biglaang pakahilo, ang kaaway sa negosyo. Ang pangalan ng kanyang karibal, si Don Ramon Montemayor, ay biglang pumasok sa kanyang isip. Matagal na silang makaribal sa industriya, at kilala si Don Ramon sa kanyang pagiging walang awa. Ngunit bakit idadamay si Lira at ang kasal nito? Ilang araw ang lumipas. Walang lead si Alex sa nagpadala ng envelope. Ang mas CCTV footage ay hindi nagpakita ng anumang kahinahinala. Parang ang nagpadala ay isang multo. Ngunit hindi sumuko si Rafa. Alam niyang hindi ito magtatapos dito. Isang gabi, dumalo si Rafa sa isang charity gala. Isang social event na madalas niyang iniwasan, ngunit kailangan niyang magpakita para sa kanyang kumpanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng tao, may nakita siyang pamilyar na muha, si Miguel Ramirez. At sa tabi nito, si Sofia Alcantara. Napakunot ang ni Rafa, ang kapatid ni Lira, ang dating fiancé ni Lira. Ang 2 taong ito ay may kinalaman sa nakaraan ni Lira. At ngayon, magkasama sila. Lumapit si Rafa sa kanila. "Magandang gabi, Miguel." "Sofia," bati niya. Ang kanyang tinik ay kalmado ngunit may pahiwatig ng pagtatanong. Nagulat si Miguel nang makita si Rafa. Ang kanyang mukha ay namutla. "Rafa, magandang gabi." Ang kanyang nga mata ay umiiwas. Hindi makatingin ng diretso kay Rafa. Ngumiti si Sofia, ngunit ang ngiti nito ay pilit. "Rafael de la Cruz. Hindi ko akalain na makikita ka namin dito." May kakaibang kislap sa kanyang nga mata. Isang kislap ng pagkabalisa. "Kailangan ko lang magpakita," sagot ni Rafa, nakatingin ng matalim kay Sofia. "Kayo, mukhang masaya kayo." "Masaya naman kami," mabilis na sagot ni Sofia, sabay hawak sa braso ni Miguel. Hindi katulad ng iba na puro problema ang dinadala. Napakunot ang ni Rafa. Ang masalita ni Sofia ay may pahiwatig. "Anong ibig mong sabihin, Sofia?" Wala akong ibig sabihin," depensa ni Sofia, ngunit ang kanyang nga mata ay laging lumilingon sa paligid, parang may hinahanap o iniwasan. "Miguel, kumusta ka na?" tanong ni Rafa, direktang nakatingin kay Miguel. "Ayos lang," sagot ni Miguel,
Ang kanyang boses ay mahina. Ikaw? Ayos lang din, sabi ni Rafa. Marami lang akong inisip nitong manakaraang araw, lalo na tungkol sa mapangyayari 7 taon na ang nakakaraan. Nanigas si Miguel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot, tiningnan niya si Sofia, na agad na pumagitna. Rafael, huwag mo nang balikan ang nakaraan. Tapos na iyon. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan. Sa tingin ko, hindi pa tapos ang lahat, Sofia, sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng hinala. Marami pa akong kailangang malaman. At sa tingin ko, may alam kayo ni Miguel. Wala kaming alam, mabilis na sabi ni Sofia. Umalis ka na, Rafael. Huwag mong sirain ang gabi namin. Ngumiti si Rafa, isang malamig na ngiti. Hindi ko naman sinisira. Nagtatanong lang ako. Mag-ingat kayo. Lumayo si Rafa. Ngunit ang kanyang nga mata ay patuloy na nakamasid kina Miguel at Sofia. Ang kanilang reaksyon ay sapat na para kumpirmahin ang kanyang hinala. May alam sila. Kinabukasan, isang ideya ang pumasok sa isip ni Rafa, ang hotel, ang lugar ng kasal ni Lyra. Kung may naplano, baka may naiwan silang bakas. Nagmaneho, si Rafa papunta sa Hotel Astoria. Ang lugar ay nagbago na, ngunit ang ballroom ay naroon pa rin. Nagtanong siya sa mga staff, ngunit walang sinuman ang nakakaalala ng anumang detalye tungkol sa insidente 7 taon na ang nakakaraan. Hindi sumuko si Rafa. Naglakad siya sa paligid ng hotel, naghahanap ng anumang bagay na makakatulong. Sa isang sulok, malapit sa isang lumang service entrance, nakita niya ang isang lumang CCTV kamera. Mukhang hindi na ito gumagana, ngunit may pag-asa pa rin. Humingi si Rafa ang permiso na tingnan ang nga lumang footage. Sa simula, nag-alinlangan ang management, ngunit sa huli, pumayag sila dahil sa impluensya ng De La Cruz Group. Oras ang lumipas habang pinapanood ni Rafa ang malumang footage. Ang bawat segundo ay parang isang taon. Ang matao ay naglalakad, nagsasayaw, nagtatawanan. At pagkatapos, nakita niya. Sa isang madilim na sulok, malapit sa service entrance, nakita niya ang isang babae na nakikipag-usap sa isang lalaki. Ang babae ay may belo. Ang babae ay si Sofia. Ang kanyang kapatid na si Sofia. At ang lalaki ay isang taong hindi niya kilala, ngunit may kakaibang aura. Nakita niya si Sofia na may ibinigay na maliit na bote sa lalaki. At pagkatapos, nakita niya ang lalaki na lumapit sa isang waiter, at may ibinulong dito. Ang waiter na iyon ay ang waiter na nagbigay ng inumin kay Lyra. Nanigas, si Rafa. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Si Sofia, ang kapatid ni Lyra. Siya ang may kinalaman sa lahat. Ang salita ni Rafael de la Cruz ay umalingaw-ngaw pa rin sa isipan ni Lyra. Ang kanyang galit ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Ang kanyang maanak ay nagtanong tungkol sa kanya, kung bakit siya malungkot. Pilit niyang ngumiti, ngunit ang kanyang puso ay mabigat. Ang pagbisita ni Rafael, ang tanong ni Sofia, ang pagkakahawi ni Leo kay Rafa, lahat ng ito ay parang nga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin. Isang hapon, habang nagtatrabaho si Lyra sa kanyang opisina sa bahay, may kumatok sa kanyang pinto. Isang delivery man na may dalang isang maliit na kahon. Para po kay Miss Lyra Alcantara, sabi nito. Walang pangalan ng nagpadala. Nag-alinlangan si Lyra, ngunit kinuha niya pa rin ang kahon. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang lumang leather-bound diary. Ang cover ay may magasgas, at ang gilid ay medyo lumana. Sa loop, nakasulat ang pangalan. Miguel Ramirez. Nanlami ang buong katawan ni Lyra. Ang diary ni Miguel. Bakit ito nasa kanya? Sino ang nagpadala nito? Ang kanyang isip ay nagtatalo. Gusto niyang itapon, kalimutan ang lahat ng konektado kay Miguel. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. May kakaibang pakiramdam na nagsasabing kailangan niyang basahin ito. Dahan-dahan, binuksan ni Lyra ang diary. Ang unang pahina ay may petsa. 7 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang kasal. Nagsimula siyang magbasa. Ang nga unang entries ay tungkol sa pagmamahal ni Miguel sa kanya, ang kanilang nga pangarap. Ngunit habang patuloy siyang nagbabasa, nagbago ang tono, ang masalita,
ay naging mas madilim. Disyembre 10, 20x, kinakabahan ako. Nakita kami ni Sofia. Sinabi niya sa akin ang plano ni Don Ramon. Hindi ko maintindihan kung bakit niya gustong saktan si Rafael de la Cruz at bakit niya idadamay si Lira. Sinabi ni Sofia na kailangan kong pumili. Ang pamilya ko o si Lira. Hindi ko alam ang gagawin ko. Napatigil si Lira. Don Ramon? Rafael de la Cruz? Ano ang koneksyon? Patuloy siyang nagbasa. Ang kanyang makamay ay nanginginig. Disyembre 12, 2020, nakausap ko si Don Ramon. Nakakatakot siya. Sinabi niya na kung hindi ako susunod sa plano niya, sisirain niya ang pamilya ko. Gusto niyang sirain si Rafael de la Cruz at gusto niyang gamitin si Lira para doon. Sinabi niya na si Sofia ang magiging tulay. Hindi ko maintindihan. Bakit si Lira? Bakit kami? Bumilis ang tibok ng puso ni Lira. Ang masalitang iyon ay parang makutsilyong tumutusok sa kanyang dibdib. Si Sofia. Ang kanyang kapatid. May kinalaman sa lahat. Disyembre 15, 2000XX. Ang gabi ng kasal. Nakita ko si Sofia na nakikipag-usap sa isang lalaki. May ibinigay siya sa lalaki. Hindi ko alam kung ano iyon, pero may masamang kutob ako. Nakita ko ang lalaki na lumapit kay Rafael de la Cruz. At pagkatapos, nakita ko si Rafael na uminom ng inumin. At pagkatapos, nagulo ang lahat. Nagising ako kinabukasan, at sinabi sa akin ni Sofia na si Lira ang may kasalanan, na kailangan kong iwanan siya para sa kapakanan ng pamilya. Hindi ko alam kung ano ang paniniwalaan ko, pero ang mata ni Rafael. Parang wala siya sa sarili. Napakagat labi si Lira. Ang maluha ay nagsimulang umagos sa kanyang mamata. Hindi lang galit, kundi sakit. Sakit sa pagtataksil ng sarili niyang kapatid. Sakit sa pagiging bulak niya sa katotohanan. At ang pinakamasakit, ang katotohanan na si Rafael de la Cruz ay biktima rin. Patuloy siyang nabasa. Ang bawat pahina ay nabubunya ng mas maraming kasinungalingan at pagtataksil. Ang plano ni Don Ramon na sirain ang pamilya de la Cruz. Ang paggamit kay Lira bilang kasangkapan. Ang pagtataksil ni Sofia na sumama sa plano para makuha si Miguel at ang posisyon ni Lira. Ang kanyang nakamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan ay isang kasinungalingan. Ang galit niya kay Rafael ay unti-unting napalitan ng awa. Siya rin ay biktima. At siya, si Lira, ay naging masyadong abala sa kanyang sariling sakit para makita ang katotohanan. Napahawak si Lira sa kanyang dibdib. Ang sakit ay hindi na lang galit, kundi pagsisisi. Pagsisisi sa pagiging masyadong matigas. Pagsisisi sa pagiging masyadong mapahusga. Pagsisisi sa hindi pagbibigay ng pagkakataon kay Rafael. Tiningnan niya ang kanyang cellphone. Ang kontak ni Rafael de la Cruz. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot niya ang call button. Nakring ng 2 beses. Hello? Ang boses ni Rafa ay malalim, may bahid ng pagod. Rafael. Ako ito. Si Lira. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig. Lira, may problema ba? Ang boses ni Rafa ay nagbago, punong pag-alala. Kailangan nating mag-usap. Ngayon, may nalaman ako. May nalaman ako tungkol sa gabing iyon. At tungkol sa atin. Narinig ni Rafa ang paghinga niya ng malalim sa kabilang linya. Sige, Lira, saan tayo magkikita? Sa dati nating pinagkitaan. Ngayon na. Nang ibaba ni Lira ang telepono, napahinga siya ng malalim. Ang pagpupulong na ito ay magbabago sa lahat. Ito ang simula ng paghahanap ng katotohanan. Ngunit hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang kanyang puso ay puno ng takot, ngunit mayroon ding kakaibang pag-asa. Ang pag-asa na sa wakas, makakamit niya ang kapayapaan. Ang tawag ni Lira. Ang boses niyang nanginginig. Ang nga salitang may nalaman ako, tungkol sa gabing iyon. At tungkol sa atin. Ang masalitang iyon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Rafael de la Cruz habang nagmamaneho siya patungo sa coffee shop. Isang kakaibang pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib, kasabay ng takot. Ano ang nalaman ni Lira? May koneksyon ba ito sa mga natuklasan niya tungkol kay Sofia at sa CCTV footage?
Nang makarating siya sa coffee shop, nakita niya si Lira, na nakaupo sa parehong sulok kung saan sila nakita noon. Ngunit ngayon, ang kanyang mukha ay hindi na punong galit. Sa halip, may bakas ng pihati, pakalito, at isang kakaibang pakabigla. Lumapit si Rafa sa mesa. Lira, bati niya. Ang kanyang boses ay malambot. Tumingala si Lira. Ang kanyang mata ay namumula. Rafael, mahina niyang sagot. Umupo si Rafa sa tapat niya. Ano ang ganalaman mo? Hindi nagsalita si Lira. Sa halip, inilabas niya ang isang lumang diary mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Basahin mo ito. Diary ito ni Miguel. Nagulat si Rafa. Kinuha niya ang diary. Ang pangalan ni Miguel Ramirez ay nakasulat sa cover. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Sa bawat pahina, ang kanyang mata ay lumalaki sa gulat. Ang detalye tungkol kay Don Ramon Montemayor. Ang plano, ang paggamit kay Lira. At ang pinaka-nakakagulat, ang pagkakakita ni Miguel kay Sofia na nakikipag-usap sa isang lalaki at may ibinigay na bote. Ang salita ni Miguel na parang wala siya sa sarili nang makita niya si Rafa. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang piraso ng puzzle ay nakakabit, ang kanyang sariling maalaala ng pagkahilo, ang CCTV footage ni Sofia, ang pagbabanta, ang lahat ay konektado. Si Sofia, bulong ni Rafa. Ang kanyang boses ay punong galit at pagtataksil. Siya ang may kinalaman sa lahat. Napatango si Lira, ang kanyang mata ay punong luha. At si Miguel, alam niya ang lahat, pero pinili niyang manahimik. May nalaman din ako, Lira, sabi ni Rafa, at ikinuwento niya ang tungkol sa CCTV footage na nakuha niya sa hotel. Ang pagkakakita niya kay Sofia, na nakikipag-usap sa isang lalaki at may ibinigay na bote. Ang pagkakakita niya sa lalaki na lumapit, sa waiter na nagbigay ngang inumin kay Lira. Nakatinginan sila. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, may isang kakaibang pagkakaisa na nabuo. Pareho silang biktima. Pareho silang nilinlang. Kailangan nating hanapin ang lalaking iyon, sabi ni Rafa, ang kanyang mata ay punong ng determinasyon. Siya ang susi sa lahat. At si Don Ramon Montemayor, dagdag ni Lira. Siya ang utak sa likod ng lahat. Napatango si Rafa. Alam kong matagal na kaming makaribal ni Don Ramon sa negosyo. Pero hindi ko inakala na gagawin niya ito. At ang koneksyon niya sa pamilya mo, Lira. Kailangan nating malaman kung ano iyon. Naramdaman ni Lira ang isang kakaibang pakiramdam. Ang lalaking ito, na dati niyang kinasusuklaman, ay ngayon ang kanyang kasama sa laban, ang kanyang kawe, ay naging kanyang kakampi. Kailangan nating magtulungan, Rafael, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay mas matatak na, para sa mga anak natin, para sa katotohanan. Oh, Lira, para sa mga anak natin, sagot ni Rafa. At sa unang pagkakataon, nakita ni Lira ang isang bakas ng pag-asa sa kanyang mata. Habang nakpaplano sila, biglang nakring ang cellphone ni Rafa. Isang unknown number. Sinagot niya. Rafael de la Cruz, isang malalim at mapanganib na boses ang narinig niya. Alam kong nakita kayo ni Lira. Akala niyo ba, hindi ko alam ang lahat ng ginagawa ninyo? Akala niyo ba, malilimutan ko ang pagtataksil ninyo? Nanigas si Rafa. Kilala niya ang boses na iyon. Si Don Ramon Montemayor. Huwag mong subukan na saktan si Lira at ang mga anak ko, Don Ramon, galit na sabi ni Rafa. Saktan? Hindi ko sila sasaktan? Rafael, kukunin ko sila. Kukunin ko ang nabata sa iyo, Lira. Hindi ka karapat-dapat maging ina sa kanila. At ikaw, Rafael, hindi ka karapat-dapat maging ama. Ipapahiya ko kayong dalawa sa harap ng buong mundo. At kukunin ko ang lahat ng mahalaga sa inyo. Simula sa mga anak ninyo. Narinig ni Lira ang salita ni Don Ramon. Ang kanyang puso ay parang pinipiga. Ang takot ay bumalo sa kanya. Huwag mong subukan, Don Ramon. Sabi ni Rafa, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi mo sila makukuha sa amin. Tignan natin, Rafael. Tignan natin, sabi ni Don Ramon, sabay patay ngang tawak. Nagkatinginan si Lira at Rafa,
Ang kanilang nga mukha ay puno ng pagkabahala. Ang banta ni Don Ramon ay malinaw. Ilang oras matapos ang tawag, isang abogado ang dumating sa opisina ni Rafa. May dalang dokumento. Si Rafael, may natanggap po kaming summons. Mula po kay Don Ramon Montemayor. Demanda po ito para sa custody ng nga anak ni Miss Lira Alcantara. Inakusahan po niya si Miss Lira na hindi karapat-dapat maging ina, at ikaw naman po, bilang ang kriminal na sumira sa buhay niya. Nanigas si Lira. Ang kanyang hininga ay huminto. Ang kanyang puso ay parang binibiyak. Ang pinakamasamang bangungot niya ay nakatoto. Ang araw ng paglilitis ay dumating mabigat at puno ng takot. Ang summons mula kay Don Ramon Montemayor ay parang isang malamig na kamay na humawak sa puso ni Lira. Ang akusasyon na hindi siya karapat-dapat maging ina ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sugat. Ngunit sa tabi niya, naroon si Rafael, ang kanyang kakampi. Ang kanilang pakakaisa ay isang sandata laban sa dilim. Puno ang courtroom. Ang mamamahayag ay nakukumpulan, ang mga flash ng kamera ay kumikinang, at ang bawat bulong ay parang sigaw sa pandinig ni Lira. Naramdaman niya ang mamatang nakatingin sa kanya. Puno ngang pahuhusga at pagdududa. Ngunit nang hawakan ni Rafa ang kanyang kamay, naramdaman niya ang lakas. Naksimula ang paglilitis. Ang abogado ni Don Ramon, isang matandang lalaki na may matalim na tingin, ay nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay malakas at punong kaninisi. Ang kasong ito ay tungkol sa isang ina na hindi karapat-dapat, isang babae na may maruming nakaraan, isang babae na nakdala ng kahihiyan sa kanyang pamilya, at ang ama ng mga bata, isang kriminal na sumira sa buhay ng aking kliyenta. Napakagat labi si Lira. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang nakaraan ay muling ibinunyag sa harap ng lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang kahihiyan, ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay muling ibinabalik. Tinatawag ko sa witness stand, Mrs. Alcantara, sabi ng abogado ni Don Ramon. Nanigas si Lira. Ang kanyang ina. Ang babaeng nagtakwil sa kanya 7 taon na ang nakakaraan. Lumakat ang kanyang ina patungo sa witness stand, ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Mrs. Alcantara, totoo po ba na tinakwil ninyo ang inyong anak na si Lira Alcantara matapos ang insidente 7 taon na ang nakakaraan? Tanong ng abogado. Opo, sagot ng kanyang ina. Ang boses ay matigas. Ang ginawa niya ay isang kahihiyan sa aming pamilya. Hindi namin matatanggap ang kanyang nga anak. Naramdaman ni Lira ang pakirot sa kanyang dibdib. Ang sakit nga, pagtataksil nga, sarili niyang ina. Ang sakit niya, pagiging tinakwil. Tinatawag ko sa witness stand. Miss Sofia Alcantara, sabi ng abogado. Nagulat si Lira. Si Sofia, ang kanyang kapatid. Ang taong may kinalaman sa lahat ng ito. Lumakat si Sofia, patungo sa witness stand. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mamata. Miss Alcantara, totoo po ba na nakita ninyo ang inyong kapatid na si Lira Alcantara na kasama ang isang lalaki sa gabing kanyang kasal? Tanong ng abogado. Opo, sagot ni Sofia. Ang kanyang boses ay malinaw at matatak. Nakita ko po siya, nakasama ang isang lalaki. At pagkatapos, nagulo ang lahat. Napakuyom ang kamao ni Lira. Ang kasinungalingan ni Sofia. Ang kanyang pagtataksil. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit pinigilan siya ni Rafa. Your Honor, mayroon po kaming bagong ebidensya na magpapatunay sa tunay na nangyari, sabi ngang abogado ni Rafa, sabay lapang ilang dokumento sa mesa. Mayroon po kaming CCTV footage mula sa hotel na magpapakita sa tunay na salarin. At mayroon din po kaming diary na magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan. Nanigas ang mukha ni Sofia. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Tiningnan niya si Miguel, na nakaupo sa likod. Ang kanyang mukha ay namutla. Ipinakita ang CCTV footage. Ang lahat ay tahimik. Nakitang lahat ang pag-usap ni Sofia sa isang lalaki, ang pagbibigay niya ng bote, at ang paglapit ng lalaki sa waiter. Ang lahat ay malinaw. Ang katotohanan ay unti-unting lumalabas. Tinatawag ko sa witness stand, Mr. Miguel Ramirez, sabi ng abogado ni Rafa. Naglakad si Miguel patungo sa witness stand, ang kanyang nga kamay ay nanginginig.
Ang kanyang muka ay punong takot. Mr. Ramirez, totoo po ba na alam ninyo ang tungkol sa plano ni Don Ramon Montemayor na sirain si Rafael de la Cruz? Tanong ng abogado ni Rafa. Nanatiling tahimik si Miguel. Ang kanyang nga mata ay lumilingon sa paligid, parang may hinahanap o iniwasan. Mr. Ramirez, sagutin ninyo ang tanong, sabiing hukom. Hindi ko po alam. Wala po akong alam, bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mr. Ramirez, mayroon po kaming diary na magpapatunay sa lahat ng inyong nalalaman. Ang diary na ito ay naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa plano ni Don Ramon at ang inyong papel sa lahat ng ito, sabi nga, abogado ni Rafa. Nanigas si Miguel. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa takot. Tiningnan niya si Sofia, na nakatitig sa kanya, punong galit. Mr. Ramirez, ang katotohanan ay lalabas din. Kung hindi kayo magsasalita, mas malaki ang magiging problema ninyo, sabi ngang abogado ni Rafa. Nagsimulang manginig si Miguel. Ang kanyang hininga ay bumilis. Ang kanyang muka ay namutla. Your Honor, gusto ko pong magsalita, sabi ni Lira, tumayo siya. Ang kanyang boses ay matatak, punong determinasyon. Gusto ko pong ipagtanggol ang aking sarili. Gusto ko pong ipagtanggol ang aking mga anak. Pinayagan siyang hukom. Lumakat si Lira patungo sa witness stand. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa lahat ng naroroon. 7 taon na po ang nakakaraan. Sinira po ang buhay ko. Tinakwil po ako ni sarili kong pamilya. Iniwan po akong lalaking minahal ko. Mag-isa po akong nakpalaki sa aking mga anak. Hindi po ako perpekto, ngunit ginawa ko po ang lahat para sa kanila. Ang mga anak ko po ay inosente. Hindi po sila dapat makdusa dahil sa makasinungalingan at pagtataksil ng iba. Ang lalaking ito, si Rafael de la Cruz, ay biktima rin. Nilinlang po siya, at ngayon, makasama po kami sa laban na ito. Hindi po namin hahayaan na sirain ng sinuman ang aming pamilya. Hindi po namin hahayaan na kunin ang aming mga anak. Lalaban po kami para sa katotohanan. Lalaban po kami para sa katarungan. Lalaban po kami para sa aming pamilya. Nagsimulang magpalakpakan ang ilang tao sa courtroom. Ang mamamahayag ay nagmamadaling maksulat. Ang mukha ni Don Ramon ay puno ng galit. Biglang, habang nakatayo sa witness stand, napahawak si Miguel sa kanyang dibdib. Ang kanyang nga mata ay lumaki sa takot. Nagsimula siyang umubo. Miguel, anong nangyayari? Sigaw ni Sofia. Bumaksak si Miguel sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ay nagulantang. Miguel, sigaw ni Lira, tumakbo siya patungo kay Miguel. Bago siya mawalan ng malay, lumingon si Miguel kay Lira, ang kanyang nga mata ay puno ng pagsisisi. At sa isang mahinang bulong, halos hindi marinig, sinabi niya ang isang pangalan, Montemayor. Ang sigaw ni Lira. Ang pagbasa ni Miguel. Ang salitang Montemayor. Nahuling lumabas sa bibig nito bago mawalan ng malay. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis sa loob ng courtroom. Agad na dinala si Miguel sa pinakamalapit na ospital, at sumunod si Rafael, kasama si Lira. Sa emergency room, ang ambiyansa ay mabigat, punong pag-alala. Nakaupo si Rafa sa tabi ni Lira, na tahimik na umiyak. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kamay ni Lira, nagbibigayng suporta. Ang kanyang isip ay nakakagulo. Ano ang nangyari kay Miguel? At anong ibig sabihin ngang huling salita niya? Ilang minuto ang lumipas, na parang maoras. Lumabas ang doktor. Stable na po ang pasyente, ngunit kailangan pa rin siyang obserbahan. Mukhang na-stress po siya ng sobra. Pumasok si Rafa at Lira sa kwarto ni Miguel. Nakahiga si Miguel sa kama, maputla ang mukha, at may suwero sa braso. Ang kanyang mamata ay nakapikit, ngunit paminsan-minsan ay gumagalaw ang kanyang labi. Miguel, gising, bulong ni Lira, sabay hawak sa kamay nito. Biglang gumalaw si Miguel. Ang kanyang mamata ay dahan-dahang bumukas. Tiningnan niya si Lira, pagkatapos ay si Rafa. Ang kanyang mata ay punong takot at pagsisisi. Lira, Rafa, bulong ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina at nangingini. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako sa lahat. Miguel, anong nangyari?
Tanong ni Rafa, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng pagtatanong. Ano ang ibig mong sabihin sa Montemayor? Nagsimulang umubo si Miguel. Si Don Ramon. Siya ang may pakana ng lahat. Gusto niyang sirain ka, Rafa, dahil sa business deal ninyo nun. Ang project sa Batangas. Kinuha mo sa kanya. At gusto niyang magiganti. Nanigas si Rafa, ang Batangas project. Ang dahilan ang matagal na nilang alitan ni Don Ramon. Ngunit hindi niya inakala na abot sa ganito. At si Lira. Ginamit niya si Lira. Para saktan ka, Rafa. At para saktan din ang pamilya ni Lira. Dahil may matagal na siyang galit sa papa ni Lira. Dahil sa isang lumang utang. At ang kasal ni Lira. Ang perfect opportunity para sirain ang lahat. Napatakip ngang bibig si Lira. Ang kanyang papa. May utang sa Don Ramon. At siya, ginamit lang bilang kasangkapan. Ang sakit ay bumalot sa kanya. Mas masakit pa sa anumang naramdaman niya nun. Si Sofia. Alam niya ang lahat, Lira. Patuloy ni Miguel. Ang kanyang nga mata ay puno ng luha. Siya ang kasapwat ni Don Ramon. Siya ang nagbigay gamot sa lalaki. Para ilagay sa inumin mo, Rafa. At siya ang nagtulak sa akin na iwanan ka, Lira. Para makuha niya ako. At ang posisyon mo sa pamilya. Narinig ni Rafa, ang pahinga ni Lira. Ang kanyang katawan ay nangingini. Ang kanyang kapatid, ang kanyang sariling kapatid ang nagtaksil sa kanya. Narinig ko ang lahat. Mula kay Don Ramon. At kay Sofia. Pero, natakot ako. Natakot ako sa kanila. Kaya nanahimik ako. Patawarin niyo ako. Umiyak na sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Nakita ni Rafa si Sofia na nakatayo doon. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang nga mata ay lumaki sa gulat. Mukhang narinig niya ang lahat. Sofia, sigaw ni Lira. Ang kanyang boses ay punong galit at sakit. Nanigas si Sofia. Tiningnan niya si Miguel. Pagkatapos ay si Lira. At pagkatapos ay si Rafa. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Walang salita, tumalikot si Sofia at tumakbo palabas ng kwarto. Sofia, bumalik ka rito. Sigaw ni Lira. Ngunit huli na. Napakapit si Lira kay Rafa, umiyak. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtataksil, ang lahat ng kasinungalingan ay lumabas. Niyakap ni Rafa si Lira. Ang kanyang puso ay puno ng galit kay Don Ramon at Sofia, ngunit puno rin ng awa kay Miguel. At higit sa lahat, puno ng pagmamahal para kay Lira. Ngayon, alam na natin ang lahat, bulong ni Rafa kay Lira. Ito na ang pagkakataon natin. Hindi na tayo magtatago. Hindi na tayo matatakot. Lalaban tayo para sa katotohanan. Lalaban tayo para sa pamilya natin. Tumingala si Lira kay Rafa. Ang kanyang mamata ay punong luha ngunit punong determinasyon. Napatango siya. Alam ni Rafa na hindi pa tapos ang laban. Alam niyang si Don Ramon ay hindi basta-basta susuko. Ngunit ngayon, mayroon na silang katotohanan. At ang katotohanan ay ang pinakamalakas na sandata. Ang pag-amin ni Miguel sa ospital ay parang bomba na sumabog sa mundo ni Lira. Ang katotohanan tungkol kay Don Ramon, ang papel ni Sofia, at ang pagtataksil ng kanyang sariling pamilya, ay nagdulot ng matinding sakit. Ngunit sa sakit na iyon, mayroon ding kalinawan. Alam na nila ngayon kung sino ang kalaban, at kung paano sila lalaban. Paglabas nila sa ospital, nagplano sina Lira at Rafael kasama ang kanilang abogado. Kailangan nilang maging maingat. Alam nilang si Don Ramon ay hindi basta-basta susuko. Siya ay isang mapanganib na tao, at gagawin niya ang lahat para manatili sa kapangyarihan at para sirain sila. Ilang araw ang lumipas, at ang bawat sandali ay puno ang tensyon. Alam nilang may paparating na bagyo, at tama sila. Isang gabi, habang pauwi si Lira mula sa kanyang opisina, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Parang may sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang kanyang paglalakad, ang kanyang puso ay bumibilis. Nang makarating siya sa kanyang kotse, may dalawang lalaki ang biglang sumulpot mula sa dilim. Miss Alcantara, sumama po kayo sa amin, sabi ngang isa,
Ang kanyang boses ay malamig. Nanigas si Lira. Alam niya kung sino ang nagpadala sa kanila, si Don Ramon. Ang takot ay bumalot sa kanya, ngunit sa takot na iyon, mayroon ding galit. Hindi niya hahayaan na saktan nila ang kanyang mga anak. Hindi ako sasama sa inyo, sigaw ni Lira, at sinubukan niyang buksan ang kanyang kotse. Ngunit bago pa niya magawa, biglang may lumabas na isang kotse mula sa kabilang kalsada. Si Rafael. Alam niyang sinusundan siya ni Rafa, dahil sa banta ni Don Ramon. Bumaba si Rafa mula sa kotse. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Bitawan niyo siya, sigaf ni Rafa. Nagulantang ang dalawang lalaki. Sinubukan nilang lumaban, ngunit si Rafa ay handa. Sa tulong ng hanyang nga security team na sumunod sa kanya, mabilis na na-neutralize ang dalawang lalaki. Lira, ayos ka lang ba? Tanong ni Rafa, sabay yakap kay Lira. Nanginginig si Lira, ngunit naramdaman niya ang kaligtasan sa mga bisik ni Rafa. Ayos lang ako. Salamat, Rafael. Dinala nila ang dalawang lalaki sa presinto. Sa ilalim ng matinding pagtatanong, umamin ang ito na inutusan sila ni Don Ramon Montemayor na kidnapin si Lira. Ang kanilang plano ay dalhin si Lira sa isang liblib na lugar at pilitin siyang bawiin ang kanyang testimonya sa korte, at kung hindi, saktan siya. Sa pagkakataong ito, mayroon na silang sapat na ebidensya para arestuhin si Don Ramon. Ngunit alam ni Rafa na hindi ito magiging madali. Si Don Ramon ay may malakas na koneksyon. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa susunod na hearing sa korte, isang tawag ang dumating mula sa ospital. Si Miguel. Gusto niyang magsalita. Agad na pumunta sina Lira at Rafa sa ospital. Nakita nila si Miguel na nakaupo sa kama. Ang kanyang mukha ay mas maganda na, ngunit may bakas pa rin ang pihati. Lira. Rafa. Bulong ni Miguel. Gusto kong magsalita. Gusto kong maging witness laban kay Don Ramon. Gusto kong itama ang aking mapakakamali. Nagulat si Lira. Hindi niya inakala na gagawin ito ni Miguel. Salamat, Miguel, sabi ni Rafa. Ang iyong testimonya ay napakahalaga. Sa susunod na hearing, ang courtroom ay mas puno pa kaysa dati. Ang mamamahayag ay nakukumpulan, at ang tensyon ay mas matindi. Nagsimula ang paglilitis, at sa pagkakataong ito, ang abogado ni Rafa ang nagsalita. Tinatawag ko sa witness stand, Mr. Miguel Ramirez. Sabi ng abogado. Naglakad si Miguel patungo sa witness stand. Ang kanyang hagbang ay matatag, ngunit ang kanyang mukha ay punong kaba. Tiningnan niya si Lira, at nakita niya ang pag-asa sa mga mata nito. Mr. Ramirez, sabihin po ninyo sa korte ang lahat ng inyong nalalaman tungkol sa plano ni Don Ramon Montemayor, sabi ng abogado. Huminga ng malalim si Miguel. Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay malinaw at matatak. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang plano ni Don Ramon na sirain si Rafa. Ang paggamit kay Lira. Ang papel ni Sofia. Ang lahat ng kasinungalingan at pagtataksil ay ibinunya. Ang lahat ay tahimik. Ang bawat salita ni Miguel ay parang suntok sa mukha ni Don Ramon. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Sinungaling. Sinungaling ang lahat ng sinasabi mo, sigaw ni Don Ramon. Your Honor, mayroon po kaming maebidensya na magpapatunay sa testimonya ni Mr. Ramirez, sabi nga, abogado ni Rafa. Ipinakita niya ang CCTV footage, ang diary ni Miguel, at ang testimonya ng dalawang lalaki na nagtangkang kidnapin si Lira. Ang lahat ay malinaw. Ang katotohanan ay ibinunyak. Sa gitnang kaguluhan, biglang may sumiga. Si Sofia. Nakatakas si Sofia. Nagulantang ang lahat. Tumakbo si Sofia palabas ng courtroom, sinubukan niyang tumakas. Ngunit sa labas, naghihintay ang mga pulis. Nahuli si Sofia. Ang kanyang mukha ay punong takot at desperasyon. Ang kanyang pagtataksil ay nagdala sa kanyang sariling kapahamakan. Sa huli, si Don Ramon Montemayor ay inaresto. Ang lahat ng kanyang krimen ay ibinunyag. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho. Ang katarungan ay nananaig. Niyakap ni Rafa si Lira. Ang kanyang puso ay punong kaligayahan. Nagtagumpay sila. Nagtagumpay sila sa laban na ito.
Lira, nagawa natin. Pulong ni Rafa. Tumingala si Lira kay Rafa. Ang kanyang nga mata ay puno ng luhang ang kaligayahan. Nagawa natin, Rafael. Makasama. Ngunit sa kabilang ng tagumpay, alam ni Lira na hindi patapos ang lahat, ang nasugat ng nakaraan ay naroon pa rin. Ang pagdududa, ang takot, ang kanyang nga anak, ang kanilang kinabukasan. Tiningnan niya ang kanyang nga anak na nasa bahay, nahihintay sa kanya. At tiningnan niya si Rafael, ang lalaking naging bahagi ng kanyang bangungot, at ngayon ay ang kanyang kasama sa paghahanap ng kapayapaan. Kahit na si Don Ramon ay nakakulong na, at si Sofia ay nahaharap sa kanyang nga kaso, ang nga tanong ay nanatili sa isipan ni Lira. Kaya ba niyang lubusang magpatawad? Kaya ba niyang buksan ang kanyang puso muli? At kaya ba nilang bumuo ng isang tunay na pamilya, matapos ang lahat ng nangyari? 6 na buwan ang lumipas mula nang bumagsak si Don Ramon Montemayor at mahuli si Sofia. Ang buhay ay dahan-dahang bumabalik sa normal, ngunit hindi na ito ang dating normal. Para kay Lira, bawat araw ay isang hakbang tungo sa pagaling, sa pagtanggap, at sa pagbuo muli ng kanyang mundo. Ang kaso sa korte ay natapos na pabor sa kanya at kay Rafa, at ang legal na karapatan ni Rafa bilang ama ng triplets ay kinilala. Isang hapon, nakaupo si Lira sa parke, pinapanood ang kanyang na anak na masayang naglalaro kasama si Rafael. Si Leo ay tumutuktok ng maliit na gitara, si Mia ay tumatakbo, at si Nico ay nakikipahabulan kay Rafa, ang kanilang nga tawa ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang tanawing iyon ay nagdala ng init sa kanyang puso, ang lalaking minsang kinamuhian niya, ay ngayon ang haligi ng kanyang bagong pamilya. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Bawat gabi, bumabalik pa rin ang mga alaala ng sakit. Ngunit sa tuwing nakikita niya, ang pagmamahal ni Rafa sa mga bata, at ang pagmamahal na mga bata kay Rafa, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang puso na unti-unting gumagaling. Isang araw, kinausap ni Lira si Rafa. Rafael, salamat sa lahat. Ngumiti si Rafa, isang ngiti na ngayon ay may tunay na init. Lira, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang mga anak natin, sila ang dahilan ng lahat. At ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataong ito. Pero, ang nakaraan, hindi ko pa rin lubusang matanggap ang lahat ng nangyari, sabi ni Lira, ang kanyang boses ay mahina. Alam ko, hindi rin madali para sa akin, tugon ni Rafa, sabay hawak sa kanyang kamay. Pero Lira, makasama tayo ngayon, hindi ka na nag-iisa. Hayaan mong tulungan kitang pagalingin ang masugat ng nakaraan. Hayaan mong mahalin ka namin. Ang nga, salitang iyon ay tumagos sa puso ni Lira. Ang pagmamahal, ang pagtanggap, ang pag-asa. Para kay Rafa, ang pagkakaroon ng anak ay isang himala. Ang bawat sandali kasama sina Leo, Mia, at Nico ay isang regalo. Nalaman niya ang lahat ng mapangarap nila, ang mahilig nila, at ang matakot nila. Naging ama siya, hindi lang sa pangalan, kundi sa puso. Ang pagtanggap ni Lira ay isang proseso. Alam niyang hindi ito madali. Nakita niya ang sakit sa mata ni Lira, ang ngabakas ng nakaraan. Ngunit nakita rin niya ang lakas ni Lira, ang kanyang determinasyon, at ang kanyang pagmamahal sa mga anak. Nagsikap si Rafa na patunayan ang kanyang pagmamahal at pangako. Bawat umaga, siya ang naghahanda ng almusal para sa mga bata. Bawat gabi, siya ang nagbabasa ng bedtime stories. Bawat weekend, sila ay makakasama, naglalakbay, naglalaro, at nagtatayo ng mabagong alaala. Si Miguel Ramirez, matapos makabawi sa ospital, ay kinasuhan din ngunit naging state witness laban kay Don Ramon. Sa huli, napatunayan niyang nagsisisi siya. Nagsimula siyang mag-volunteer sa isang non-profit organization, tumutulong sa mga kabataang nawalan ng pag-asa. Isang paraan para makahanap ng pagtubos. Si Sofia Alcantara ay nahaharap sa maraming kaso. Ang kanyang pagtataksil ay nagdulot ng matinding kahihiyan sa pamilya Alcantara. Wala na siyang makapitan, nag-isa. Ngunit sa kanyang pag-isa, mayroon siyang pagkakataon na magbago kung pipiliin niya. Isang hapon, habang naghahanda sila para sa isang maliit na family picnic sa parke, nagulat si Lira nang makita niya si Rafa na nakaluhot sa harap niya, may hawak na isang maliit na kahon. Lira Alcantara, sabi ni Rafa,
Ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamahal. Matagal na tayong nadusa. Marami tayong pinagdaanan. Ngunit sa lahat ng iyon, nagkaroon tayo ng pamilya. Isang pamilya na nabuo mula sa sakit, ngunit puno ng pag-asa. Lyra, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon na maging iyong asawa, ang ama ng nga anak natin, at ang magpakailanman mong kasama sa buhay? Ang maluha ay umagos sa mga mata ni Lyra. Ngunit ngayon, ito ay luhang kaligayahan. Tiningnan niya ang kanyang nga anak na nakatingin sa kanila, punong excitement. At tiningnan niya si Rafael, ang lalaking naging anghel sa kanyang buhay. "Oh, Rafael." "Oh," sabi ni Lyra, sabay yakap kay Rafa. Ang yakap ni Lyra ay ang pinakamainit na naramdaman ni Rafa. Ang kanyang "oh" ay ang pinakamagandang musika na narinig niya. Ang kanyang nga anak ay nagtakbuhan palapit sa kanila, niyakap sila ng mahigpit. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang fairy tale. Nagsimula ito sa isang bangungot, sa sakit, at sa pagtataksil. Ngunit sa bawat pagsubok, lumakas sila. Nalaman nila ang kahalagahan ng pagpapatawad, ang pagmamahal, at ng pagkakaisa. Ang pamilya Alcantara de la Cruz ay hindi perpekto. Mayroon silang masugat, mayroon silang maalala. Ngunit mayroon din silang pagmamahal, mayroon silang pag-asa. At higit sa lahat, mayroon silang isa't isa. Isang araw, habang nakaupo sina Lyra at Rafa sa kanilang balkonahe, pinamamasdan ang paglubok ng araw, naramdaman ni Lyra ang kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi na isang anino, kundi isang aral. Ang kasalukuyan ay punong pagmamahal. At ang kinabukasan? Ang kinabukasan ay puno ng walang hanggang pag-asa. At dito nagitatapos ang gikuwento ni Lyra Alcantara at Rafael de la Cruz. Sa bawat pahina, bawat kabanata, at bawat damdaming ibinahagi, naging bahagi kayo ng aming paglalakbay. Isang taos-pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa kwentong ito. Ang pagsusulat ng Ang Gabing Nagpabago sa lahat ay hindi lamang isang simpleng paglikha, ito ay isang emosyonal na paglalakbay na sumama sa bawat karakter, sa bawat luha, at sa bawat tagumpay. Naramdaman ko ang sakit ni Lyra, ang pagkalito ni Rafael, ang pagsisisi ni Miguel, at ang hamon ng paghahanap ng katarungan. Ang bawat salita ay nabuhay sa aking panulat, umaasa na ito'y makapagbigay ng inspirasyon at pag-asa sa inyong mapuso. Sa likod ng bawat twist at pagsubok, nais kong ibahagi ang mensahe ng pagmamahal na kayang labanan ang lahat ng pagsubok, ang pagpapatawad na nagpapalaya sa ating kaluluwa, at ang pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi ay mayroong liwanag na naghihintay. Ang kwento ni Lyra at Rafael ay patunay na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa perpektong simula, kundi sa kakayahang bumangon at magpatuloy sa kabilang lahat. Naway nakita ninyo ang halaga ng pamilya, ng integridad, at ng katotohanan. Maraming salamat sa pagtanggap ninyo sa kanilang kwento. Sana ay nagiwan ito ngang magandang marka sa inyong mga puso at isipan. Kung mayroon kayong nasa loobin o anumang nais ibahagi, huwag mag-atubiling ipaalam. Ang inyong nga komento ang siyang nagbibigay buhay at inspirasyon sa bawat manunulat. Hanggang sa muli nating pakikita sa panibagong kwento. Buong pagmamahal, hindi binasa ang sulat ko,